Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Limang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo ang lahat. Sumigaw sa galak, umawit umiyak, purihin ang Diyos, purihin ang wagas. Ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa kanan, ibinulit niya ang hari-harian. Tayo'y hinaw niya sa ating kaapihan, sa kanyang pag-ibig tayo'y iingatan. Sumigaw sa galak, umawit umindak, purihin ang Diyos, purihin ang wagas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung katabi mo, okay lang ba siya? Humihinga? Sa pagmamahalan, dapat mayroong sakripisyo. Sa sakripisyo natin ginagawa, sabihin natin kung minsan, worth it naman dahil ako'y nagmahal. Di po ba? Sa pagmamahal natin, mga kapatid ko kay Kristo, mayroong mga katanungan na kung minsan hindi natin nasasagot dahil kung minsan iniisip natin ang pagmamahal ay nababawasan. O di ba sabihin natin, naglaho na ang pagmamahal. Kaya sa ating pamilya, kung minsan po yung mag-asawa, kung tatanungin mong ilang taon na silang nagkasama, kung tatanungin mo siya, mahal mo pa rin ba yung asawa? Kadalasan ang sagot ay, hindi na tulad ng dati. Ano nga po? Hindi na tulad ng dati. Ngayon po ay inaanyayahan tayo ng ating Panginoon. Sa linggong ito, tingnan natin mabuti ang ating pagmamahal. Dahil ang pagmamahal ay hindi kumukupas, ang pagmamahal ay hindi nagbabago. Ang pagmamahal ay tuloy lang po na binibigay ang sarili para sa minamahal. Hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Kinalanin natin ating mga pagkakasala at buong pagpapakumbabang hingin ang kapatawaran ng ating Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang
Jesus, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugmok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangabang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Nilikha ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang lalaki at ang babae para sa isa't isa. Sa kasal, sila'y kanyang pinag-isa. Sa Ebanghelyo, binibigyang diin ni Jesus ang kaloobang ito ng Diyos sa pagbabawal sa diborsyo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya, lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion,
Pagpapala naman ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Sa pagiging tao at pagdanas ng kamatayan, naging tunay na kapatid natin si Jesus. Muli niya tayong inaakay sa pag-ibig at buhay ng Diyos Ama. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinagpagingganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, upang makapagpadala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama na nagpapabanal at nang pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa pagmamahalan natin, ang Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya'y lulubusin. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseng lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-aasawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa.
siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay, ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos." Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinagharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Okay lang ba kayo? May pandemic pa, di ba? Pero kahit may pandemic, nakakakain naman tayo, ano? Yung mga masisipag, may trabaho pa rin. Yung mga medyo hindi masisipag, yan talaga may problema yon, no? Katamaran, mahirap na umiral. No? So, kung minsan kailangan nating gumawa ng paraan. Yan nga sinasabi, no? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Yeah. Ganyan din po sa pagmamahal. Ganyan din po sa paggusto, may paraan. Pag mahal mo talaga, may paraan. Pero pag ayaw mo na, talagang maghahanap ka rin ng dahilan. No? Kasalanan kasi niya, kasalanan nito, kasalanan ng pandemic, kasalanan ng COVID, kasalanan ng pari, kasalanan nino, kung sino-sino na lang, no, sinisisi. Pag ayaw na talaga. Pero pag nagmamahal pa rin, malakas pa rin yan. Gagawa at gagawa ng paraan. Kahapon po, nung nanonood ako ng TV sa isang TV program na, ano nga ba yun? Reyna ng Tahanan. No? So, may tinanong po na isang host, kung ikakasal daw siya, ano daw ang gusto niya, i-request niyang kakantahin. Siya naman, medyo hindi siguro niya alam talaga lahat ng lyrics ng music, no? Ang gusto niya daw ay, bakit ngayon ka lang? Imagine yung kasal mo, tapos sabihin, bakit ngayon ka lang? Tapos kinukorek siya, no? Pero talagang pinagpipilit niya dahil sabi niya, yan ang gusto ko dahil ang tagal kong akong naghintay, no? Ngayon lang siya dumating. Tapos sinabi, hindi, kasi ang ano na yan, ang music na yan is, may asawa ka na o may minamahal ka na sinasabi mong mahal mo, pero may tumating pa na isa na mas mahal mo pala. O sabihin natin, yan ang mas gusto mo talaga dumating. So sabihin, bakit ngayon ka lang? Yun yung ibig sabihin noon. Ewan ko kung naintindihan niya yun, no? Kasi hindi siya Filipino, foreigner siya, no? Kaya tuloy, naalala ko rin yung isang kanta na noon, kinakanta ko siya na hindi ko rin masyadong alam yung lyrics. Nagustuhan ko lang yung ano, yung ano niya, yung melody, ganyan. Minsan kinakanta ko, yun pala, ganun-ganun din yung lyrics, no? Yung kantang, oh, I wake up in the night and I reach beside me hoping you will be there. But instead I find someone who believes in me when I said I'd always care. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Diba alam niyo rin yung kanta na yan? Huwag mo kong palakpakan, hindi magandang kanta na yan eh. Biro lang. No? So actually yung kanta na yan is a very sad song, di ba? No? Parang disaster.
Parang disaster ang kanta na yan na you have your wife na kasama mo, pagkatapos gusto mo na iba yung katabi mo, no? Na iba yung katabi mo. So it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Hindi pa pala yung right one ang kasama mo, no? Tapos dumating na siya, kaso lang you belong to someone already. Kaya medyo masakit, no? Malungkot ang kanta na yan. Kaya sa ating pong buhay, mga kapatid ko kay Kristo, kadalasan po naghahanap tayo ng Mr. Right, ng Miss Right. Kaya maraming ang sinasabi natin naiiwanan na ng biyahe, no? Naiiwanan ng biyahe dahil naghihintay pa rin kay Mr. Right. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin kay Mr. Right. Kung hindi man darating yung si Mr. Right na yun, kasi kadalasan talagang mahirap dumating si Mr. Right. Mahirap hanapin si Mr. Right. Be the right person to someone. Yun ang dapat kadalasan, no? Kasi kung minsan, naghahanap tayo, nag-expect tayo sa ibang tao, pero sa sarili natin, hindi natin ginagawa. Be the right person to someone, and he may be the right person for you also. So una, dito ka muna sa sarili mo, no? Dito ka muna kumuha sa sarili mo. Tingnan mo muna ang sarili mo. Ikaw ba ang Mr. Right? Ikaw ba ang Miss Right for another person? No? Kisa naman lagi ka maghahanap ng Mr. Right mo. Dahil pag lagi kang naghahanap ng Mr. Right mo, lagi kang nag-i-expect, ang dami mong kriteria, kadalasan po hindi nagiging maayos ang buhay. No? Dahil sabi mo ko minsan, naku, disappointed ako dito. Hindi ko akalain ganito pala. I feel betrayed. No? So betrayal kagad iniisip mo dahil sobra yung expectation mo. Expect something from yourself. No? Do something about yourself. No? Kisa naman lagi lang tayong sa ibang tao. Tingnan din natin ang sarili natin. Ngayon po sa ating mga pagbasa, mga kapatid ko kay Kristo, kita po natin yung first reading natin, no? Very concrete. Very concrete talaga ang sinasabi ng Genesis sa atin, no? God made man and woman for each other. Ayaw niya na maging mag-isa lang ang lalaki, gusto niya may kasama. Kaya hinanapan niya ng babae. So, ang lalaki at babae ay para sa isa't isa. Kaya nga ang simbahan, hindi natin pwede itong palitan. Hindi natin pwedeng baguhin kung ano yung nakasulat sa Biblia. Hindi natin pwedeng baguhin yung tinatawag nating morality. No? So, yung simbahan, tapat pa rin. Faithful pa rin siya sa itinuro ng ating ng ating Panginoon sa nakasulat sa ating scripture, no? Babae at lalaki ang pwedeng magpakasal, no? Babae at lalaki. Hindi talaga pwedeng tanggapin ng simbahan, no? Yung lalaki, babae, no? Babae at lalaki po. At talagang it was deepened by our psalms, no? Sa salmo natin, nakasulat din po na, may you see your children's children. No? May you see children's children. Because the children are the fruits of your love. You share your love with each other, and the fruit of that is your children, or are your children. Pero hindi naman po ibig sabihin, pag wala kayong anak, talagang hindi kayo nabibiyaan dahil hindi kayo mahal ng Diyos. No? May mga pangyayari naman na talagang hindi nangyayari, no? Na hindi nagkakaanak. Pero yung mga hindi nagkakaanak na yan, alam mo niyo yung nangyayari, mas marami pa silang anak ngayon. No? Bakit? Dahil involved sila sa community, no? Tapat na tapat sila sa community, tumutulong sila sa community, so mas lalo pang dumami ang kanilang mga anak. Actually, hindi naman nila biological children, pero sabihin nga natin spiritual children nila. Kami mga pari, wala rin kami mga anak, pero kayo, no? Kayo naging mga anak namin, so mas dumami pa yung mga anak namin. So mga kapatid ko kay Kristo, tingnan natin mabuti ang buhay natin, no? In marriage, they are no longer one but two. Isa din itong paalala, no? Na tayong mga kapatid, nag-asawa kayo, isipin nyo na una,
binata ka. Pag nagpakasal ka, siyempre may asawa ka na. No? Dalawa na kayo, pero pinag-iisa kayo. Kaya hindi pwedeng sinasabi nating individuality na sa barabang, bahala ka sa buhay mo, bahala rin ako sa buhay ko. Hindi, nagsama kayong dalawa, magiging isa na lang kayo. Kaya tapos na po yung buhay binata, no? Tapos na yung buhay dalaga, mag-asawa na kayo. Kaya yan kailangan po dahil marami pong nangyayari na hindi nagiging okay ang kanilang samahan bilang mag-asawa dahil gusto pa rin ng binata na tuloy lang buhay binata niya. Hindi po dapat ganyan. There's already a change in that, no? So may asawa ka na, yan na pag-isipan mo at magkakaanak na kayo, pag-isipan mo na rin yang mabuti. Tapos na yung buhay binata mo. Tapos na yung buhay dalaga mo. Ngayon, mayroon ka ng commitment. May kompromiso ka na sa iyong pamilya. Sa second reading po, mga kapatid ko kay Kristo, pinapaalala rin po sa atin ni St. Paul no, sa letter niya sa mga Hebrews na Jesus was not ashamed to call us brothers and sisters. No? Kahit mga makasalan tayo, mga pasaway, no, tayo, pero si Jesus Christ, hindi talaga niya ikinahiya na tawagin tayong brothers and sisters. Ito yung paalala lang po sa atin, no, na Jesus Christ came into this world. Anong nangyari? No? Anong nangyari? In His incarnation, naging tao siya katulad natin, except sa kasalanan. Kung naging tao sa katulad natin, except sa kasalanan. So actually, He was born into this world for us. Hindi siya naging tao para lang sa Kanya. Naging tao siya para sa atin. Kaya isa din pong paalala sa atin, we are born not only for us, we are born for others also. Yung kanta no na, that I was born for you. No? I was born for you. Yes, mga kapatid ng Kristo, namuhay tayo dito sa mundo, isinilang tayo dito sa mundo, nilikha tayo hindi para sa atin. Nilikha tayo, pinanganak tayo dito sa mundo, isinilang tayo para sa kapwa natin. Kaya nga sinasabi, no man is an island. Kaya hindi pwedeng sabihin natin, mga kapatid ko kay Kristo, hindi tayo pwedeng makialam sa ating kapwa. Na hindi pwede tayong dumamay, na hindi natin kailangang dumamay sa ating kapwa. Ito'y paalala sa atin na yes, we are brothers and sisters. At dapat apektado tayo sa nangyayari sa ating mga kapatid. No? Hindi pwedeng sabihin, wala tayong pakialam sa ating kapwa. Kahapon na-share ko rin po na I was so amused and I was so surprised. Nagulat po ako sa isang comment, no, ng isang tao, may position pa naman, no, na sabi niya itong pandemic na to, no, pag mayroong nag-positive or what, bakit kailangan i-lockdown tayo? Anong pakialam natin sa kanila? Bakit dinadamay tayo? Para bang sinasabi, wala akong pakialam sa kanila, bakit ako idadamay? I was shocked by that. Dahil sabi ko, ito ba yung pag-iisip ng tao? Mayroon palang taong nag-iisip ng ganito, na walang pakialam sa kapwa, na hindi siya affected sa mga news, kaya nga hindi nagpapabaksin dahil hindi siya naniniwala, wala siyang pakialam sa ibang tao, no? So namumuhay siya para lang sa kanyang sarili. No? So, hindi ka panipaniwala. Yan, nangyari yan. Pero, dapat alalahanin natin, no? Ang halimbawa ni binigay sa atin ng ating Panginoon. He came into this world for us. Binigay niya ang kanyang sarili, yan, sa krus. Binigay ang buhay niya, ibinuwis niya ang buhay niya para sa ating kaligtasan. At iyan po ang paalala sa atin. Hindi pwedeng hindi tayo dumamay sa ating kapwa. Hindi pwedeng sabihin natin wala tayong pakialam sa ating kapwa. Ang atin naman pong ebanghelyo ay very concrete din po. Klarong-klaro din po na hindi dapat nating baguhin.
No? Ito'y nagsasabi tungkol sa pag-aasawa at nagsasabi tungkol sa divorce na tinatawag natin. So dito po sa atin, ang abortion ay, divorce, no? Divorcio. Ang divorce ay hindi pa tanggap. Thanks be to God. At ang simbahan, never po itong tatanggapin. Ngayon po, may tatanong ninyo, bakit mayroong tinatawag na annulment? Annulment of marriage. Yung annulment of marriage na tinatawag po, hindi po ito sinasabi na ina-annul yung kasal, no? Ina-annul yung sacrament of matrimony. Dahil po nangyari yung sacrament of matrimony, yung kasal na sinasabi natin, no? Hindi po iyan mai-erase. Hindi po iyan mabubura. Never po na maa-annul yan. Ano pong sinasabing annulment ng simbahan? Pag nalaman po na before marriage or during that marriage, there was an impediment. So, ang nangyari po, hindi po valid yung kasal nila. Parang kasal-kasalan lang po yun. Dahil mayroon ng fraud, mayroon ng pagsisinungaling, no? Mayroon ng impediments bago sila ikasal. Yun po ang sinasabing that marriage was null and void. No? Yun po ang sinasabi ng ating simbahan. Kaya hindi po pinapayagan ng simbahan ang diborsyo. Dahil pinapakinggan natin ang sinabi sa atin ng ating Panginoon. Sinusunod natin ang utos ng ating Panginoon, ng ating Diyos. At hindi po iyan dapat babaliwalain, hindi po iyan dapat babaguhin. Noon, ngayon, hanggang mamatay tayo, hindi po iyan dapat babaguhin. Ang Diyos lang ang pwedeng magbago niyan. At alam po natin, hindi niya gagawin yan. So, ang tao, walang karapatang gumawa nito. No? Ang tao, walang karapatang gumawa nito. Yan nga ang problema, mga kapatid ko, kay Kristo. No? Dahil sa pag-aasawa kasi kuminsan, our objectives, our motives are so different. Hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Yung pagmamahal, yung sinabi ko nga kanina, lagi kang naghahanap ng Mr. Right. Ano ba yung mga motibo mo para magpakasal? Ano ba yung mga dahilan kung bakit ka nagpapakasal? Ano bang hinahanap mong asawa? No? Kadalasan po ganyan nangyayari. Kaya pag disappointed ka, pag naano ka, frustrated ka, sabi mo, hindi na ako nagmamahal. Naglaho na yung pagmamahal. No? So dapat bago ka magpakasal, isipin mo muna, ano talaga ang motive mo sa pagpapakasal? Pag nag-i-interview po kami ng mga mag-aasawa, ikakasal po, lagi po namin tinatanong yung mga importanteng tanong talaga. No? Kung minsan po dyan madidiscover namin na yung minsan sinasabi ng babae o ng lalaki, no, na, alam ko po, mahal ko po siya dahil hindi ko kayang mabuhay na wala siya. No? Hindi ko kayang kumain na wala siya. Hindi ako makatulog na wala siya. Lagi ko siyang iniisip. No? So I could not live without him. So parang sinasabi na that dependence on the person, no, is love. Hindi po love yan. That's dependency. Nagiging parasite ka para sa ibang tao. Ang dapat isipin, tulad nung nangyari sa babae at lalaki, no, na sabi ng lalaki, actually, I'm independent in my life. No? Sabihin nga mabubuhay ako, kaya ko mabuhay kahit wala yung babae. Ganon din yung sa babae. Kaya niyang mabuhay kahit wala si lalaki. A very independent person. But they decided to live together. They decided na to share their love, to share their happiness, to share their life with the other person. Kaya sila nagpakasal. Yun po ang tinatawag nating tunay na motibo. No? Hindi yung dependence. And the best reason talaga, the most important reason sa pagpapakasal ay dahil si Kristo ang nagsabi, magmahal tayo. No? Kami mga pari po, kami po ay nagmahal kay Kristo, nagmamahal kay Kristo, kaya po tinanggap namin yung ordinasyon namin. Nagpa-ordain po kami dahil mahal namin si Kristo.
sa pagmamahal din namin sa inyo. Ganyan din po ang pag-aasawa. Dahil ang motibo mo na ay si Kristo. Nagpakasal ka dahil kay Kristo, that you have to be faithful to Him through your faithfulness to your wife or to your husband. Si Kristo ang dahilan ng ating pag-aasawa. Si Kristo ang dahilan ng aming pagpapakasal sa simbahan. Si Kristo din ang dahilan kung bakit nagpapakasal kayo sa inyong asawa. At pag si Kristo ang dahilan kung bakit kayo nagpapakasal, pwede nyo bang hiwalayan? Ang hinihiwalayan nyo ay si Kristo. Nagiging unfaithful kayo kay Kristo. Nagkakasala kayo kay Kristo. Kaya hindi po pwedeng buwagin yan ng tao. Okay? So mga kapatid Kristo, isipin nating mabuti. No? May sakripisyo pag may napagmamahal. Sa tunay na pagmamahal, no, hindi po yan maglalaho dahil pinapatatag po yan ng panahon. Yung sinasabi natin palagi, no? Ang tunay na pagmamahal ay pinapatatag ng panahon. Ang samahan ninyo ay may mga pagsubok na darating. Sa pamilya ninyo may mga pagsubok na darating. May mga tukso na paghiwalayin kayo. Pero sa tunay niyong pagmamahal sa isa't isa at lagi niyong isipin na si Kristo ang dahilan kung bakit kayo nagsasama. So, hindi po iyan mabubuwag. Hindi po iyan madidestroy. Isipin nating mabuti, no, na ang pamilya po natin ay dapat laging matatag. Dahil pag pumayag tayo sa tinatawag na divorce. Divorce ay sumisira sa ating pamilya. At pag sinisira natin ang ating pamilya, anong epekto nito? Masisira din po ang ating society. Pag nasira ating society, ano nang mangyayari sa atin? Kaya nga, sa darating na eleksyon, hindi po ako nangangampanya para sa sarili ko. Sa darating na eleksyon, pumili naman po tayo na yung nagsasabi ba na I will be faithful to you, no? Magiging tapat ako sa inyo, no? At makikita naman natin dahil tapat din naman sila sa kanilang pamilya. Dahil maraming beses po yung nagsasabing maging tapat ako sa inyo. Paano maging tapat sa inyo yan kung hindi naman tapat sa kanyang pamilya? No? So isipin mo natin, tingnan natin mabuti yung pagmamahal niya sa kanyang pamilya, ang pagiging tapat niya sa kanyang pamilya, at lalong-lalo na ang pagiging tapat niya sa ating Panginoon, sa ating Diyos. So, mga kapatid, tuloy lang po sa pagmamahal ng tunay. May mga kalungkutan, may mga paghihirap, pero may biyaya ng Diyos na naghihintay sa ating lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig, tayo nilikha ng Ama. Sa parehong pag-ibig, tayo'y pinagbubuklod. Dumulog tayo sa kanyang mapagpalang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan,
Maging buhay na tanda nawa sila ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa harap ng mundong puno ng puot. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga lider ng mga bayan, pag-ibig nawa ang manaig sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya, maging sentro nawa ng kanilang relasyon ang Diyos, upang sa mga pagkakataon ng hidwaan, matanto nilang sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at matinding pangangailangan, kalingain nawa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang kapighatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, madama nawa nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang piling sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal namin Diyos, dinggin mo nawa ang iyong nagsusumamong sambayanan. Itulot mong madama naming lubos ang iyong pag-ibig sa mga tao, bagay at gawaing mabubuti. Sa parehong pag-ibig, kami naway makilala bilang sambayanan mo sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak mo at aming Panginoon. Amen. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-aalay, alak at tinapay, alay ng iyong bayan, buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal. Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa purihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama na mikha, tanggapin mo ang paghahain ng alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin. Ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo pa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya ay tinularan ng aming pagkamasuwayin.
Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin naming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Father Nemesio Tolentine na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya ay binyagan, siya ay nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magstayo po ang lahat. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami iwain dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya po ang ating Panginoong Heso Kristo ang nagpakita ng kanyang tunay na pagmamahal sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Makapagsalita man ako sa wika ng mga tao't anghel, kung wala akong pag-ibig, anong saysay ng aking himig? Ipamigay ko man ang lahat at ialay ko ang aking sarili, kung walang pag-ibig, anong kabutihan nito sa akin? Ang pag-ibig
matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri, nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala't puno ng pag-asa, nananatiling tapat kailan paman. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri, nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala't puno ng pag-asa, nananatili tapat kailan paman. Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa ilang paalala. Ang ating simbahan ay nagsimula na pong maglabas ng isang limited edition coffee table book o CTB. Ito ay isang fundraising CTB campaign. Ang librong ito ay mayroong 200 mahigit na pahina na naglalaman ng mahalagang impormasyon at makukulay na kasaysayan ng ating simbahan sa loob ng 50 taon. Ito ay may hardbound cover at maaari na po itong mabili sa ating opisina. Nagkakahalaga po ito ng 3,000 piso. Humingi lamang po ng form para dito o kaya ay maaari po kayong kumuha nito at inyong hulugan sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Bilang pagdiriwang ng ating ika-50 taong anibersaryo, meron din po tayong raffle ticket na nakakahalaga naman ng 50 pesos. Maaari po kayong manalo ng refrigerator, automatic washing machine, 32 inches ng smart TV, at ang ating grand prize na AIMA electronic bikes. Ang mahalagang malilikom para sa coffee table at raffle tickets ay inyong tulong at suporta sa ating simbahan sa pagdiriwang ng ating golden anniversary. Para sa mga ilang detalye o impormasyon, magsadya lamang po sa lamesa na nasa harapan ng ating simbahan. Maraming salamat po. Magstayo po ang lahat.
Patuloy pa rin po tayo sa ating pag-iingat dahil ang COVID-19 ay nandyan pa rin. Ano po? Ingatan ang sarili at ingatan din po ang ating kapwa. Magpabakuna po. Kung mayroong pagkakataon, magpabakuna po. At yung health protocols natin, tuloy lang po. Mag-ehersisyo at kumain ng mabuti. At saka matulog din po ng mabuti. Marami yata sa atin dito sa Tondo halos hindi na natutulog, no? So, kailangan pa rin nating matulog ng maayos. At patulogin din po natin ang ating kapwa, no? Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na aming lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa,
Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.